Dito mga kabayan, kaduda-duda ang witness ni Senator Risa Ontiveros sa pagdinig sa committee na kung saan ay klaro at halata na nagsisinungaling at hindi nagsasabi ng katotohanan. Kung ikaw ay bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutan na pindutin ang notification bell para updated ka sa mga panibagong videos. Let's go! Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag. Audio Jungle. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Ako po si alias Rene. Nasa wastong taong gulang at nakatira po sa Pasay City matapos manumpa sa ilalim ng batas at nagsasaad. Na-convert ako sa Kingdom of Jesus Christ noong 2015 sa pamamagitan po ng aking pagiging miyembro ng Keepers Club International, na isang youth organization ng simbahan na nagre-recruit sa mga paaralan kasama ng aking high school sa Tacloban City. Nag-aalok po sila ng fake scholarship para maengganyo po ang mga kabataan. Pag nahumaling ka na po sa kanila, unti-unti na po nilang ipapakilala si Apollo Kibuloy na siya daw ang anak ng Diyos at siya ang may-ari ng sanlibutan. Pumasok ako sa full-time ministry dahil sa paniniwalang iyon at buong pusong inalay ko ang aking sarili sa kingdom. Sinabihan po kami ni Kibuloy na iwanin namin ang aming pag-aaral, ang aming pamilya at aming mga pangarap sa buhay dahil kailangan namin mag-focus sa mga ipapagawa niya at para daw kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Pagkatapos po na aking baptismo, pinang-area po agad ako at ang ibig sabihin po nito ay ang araw-araw na panlilimos sa mga kalsada, mga restaurant, plaza, mga malls at mga bahay. At may mga tinatawag na goal, ukuta kami araw-araw na dapat naming makuhang pera. 3,000 po ang aking goal everyday na kailangan ko po ito makamit. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Pag bare months naman po o mula September to December ay mas puspusan po ang aming pamamalimos. 1.5 million po ang aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng 4 na buwan. Kaya 8 AM to 11 PM ako namamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain. Gumagamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. Kalaunan po ay naging youth leader po ako at naging task ko po ang pagre-recruit sa iba pang mga kabataan na umanib po sa simbahan at mamalimos din. Dito na po ako magsimulang magtanong at magduda. Nagigilty po ako na mag-recruit ng iba pang mga kabataan. Gusto ko na pong umuwi sa amin, pero sa isang banda po wala na po ako mapuntahan dahil iniwan ko na po ang pamilya ko. Nung nahalata na nila na po ako po ay may agam-agam, pinadala po ako sa Central Headquarters sa Davao
Akala ko ay matutupad na ang pangako nila sa akin na pag-aralin sa Jose Maria College. Pero dinala lang pala nila ako sa Glory Mountain, kung saan po dinadala yung mga sanction workers o yung mga hindi nakakakuha po sa mga kuta nila o ang kailangan ng pagwawasto. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan,